Yun, magandang tanghali sa ating mga ka-MUG at siyempre sa ating mga kabatas at ka-UB. At yun, welcome sa panibago nating video reaction. At yun nga no, ngayong ah, ngayong araw, mula kahapon, putok na putok itong issue ng pagpapa-interview ng kaisa-isang lehitimong anak ni Rapi Tulfo. No? At siyempre, maki-react din tayo diyan. Kaya lang gagamitin natin yung video yung kay Attorney Claire Castro. So, yun. Panoorin natin 'to. Pero bago 'yan, isa munang matalastas. Balat sibuyas ka, social media ang taguan, Diyos na buhay ang takbuhan. Ang pundasyon sa tamang pagtanggol, Tulfonatics Premium Vlog Starter Feeds. Siksik sa cloud chasing para lumaking mangmang, pabigat at palaging iyakin. Dahil troll at iyakin silang bata. Pagkulang sa pansin stage na sila, Tulfonatics Vlog Starter Feeds. Yun. Ayan, kung nakikita niyo po yan ng mga kabatas, mga ka-MUG, mga ka-UB, yan po yung gagawin naming project ulit dito sa Mariveles. Yan po ang kikitain po niyan is tutulong po namin sa mga priority po namin yung mga may sakit na yung mga na-hospital. So, alam naman po natin na ang hirap, no? Ang hirap kapag may sakit ang isang sa kapamilya natin, lalo't limited lang naman yung ating income. So, yun. Lagi naman po yun ang priority namin, yung mga may sakit. Hindi po tayo magpapa-poverty porn. Pagsisikapan po namin na kumita para lang po may maitulong kami sa aming mga kababayan. Yan, sana suportahan niyo po kami dito. And yun, tuloy natin itong video ni Attorney. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Ang pag-usapan natin ngayon ay yung mga revelasyon na sinabi ni Grendy sa isang interview na isinagawa ni Attorney Libayan. So hiramin muna natin ni Attorney Libayan ang kanyang video kung saan nagkaroon siya ng pagkakataon para sa isang one-on-one interview kay Miss Grendy na nag-iisang lehitimong anak ni Senator Raffy Tulfo as per record. Bakit nasabi natin na nag-iisang lehitimong anak si Grendy ni Senator Raffy Tulfo? Pero bago natin puntahan ang interview ni Atty. Libayan kay Grendy, bigyan natin ng konting intro. At ito naman ay ayon na rin sa kwento ni Miss Julie Licop. Lumalabas, nakasal siya kay Julie Licop na siyang ina nitong si Grendy. At nagpakasal siya kay Congresswoman Jocelyn Pua nang hindi naman napapawalang bisa ang kanyang kasal kay Julie Licop. Si Julie Licop na nagpadeklara sa korte na si Senator Raffy Tulfo ay presumptively dead at siya ay pinayagang makapag-asawang muli. So, si Julie Licop ay allowed mag-asawa dahil sa deklarasyon ng korte na si Tulfo ay paniniwala ang patay dahil sa matagal siyang nawala. Hindi nagpakita, walang pagpaparamdam, kaya inakala ni Julie Licop na siya ay patay na. At yun ay nasang-ayunan ng korte, kaya siya napayagan mag-asawa. Dahil ayon sa batas kasi natin, ang pagsasampa ng petition for the declaration of presumptive death ng nawawala mong asawa ay para makapag-asawa kang muli. Yun talaga yung purpose. Dahil nga nawala siya, sinabi na nakidnap siya. Nakidnap na mukhang hindi naman pinahanap ng kanyang employer, ng kanyang mga kamag-anak. Ayon kay Julie Licop, naiwan siya nag-iisa habang siya ay buntis. Dito nga kay Grendy, lipas nga ang maraming taon. Lumalaki na tong si Grendy nang walang ama na kinikilala. Ama, nagkaroon ng pagkakataon na may magmahal muli kay Julie Licop. At yan nga ay si Mr. Pearson.
Pero itong si Senator Raffy Tulfo na pinaniniwalaang patay na pero lumitaw, nabuhay at nagkaroon pa ng programa daw sa radyo or TV. Hindi siya Kaya nung pinagpalagay na patay na siya, no, siyempre alam nila patay na nga dahil nga hindi na nagpapakita. Mas maganda pa yung ganung ano, no. Mas mabuti pa sa kanila na totoo na lang, no, na patay na nga si Raffy Tulfo. Kasi nung nalaman nilang buhay, well, natuwa naman si Ma'am Grandy. But yun nga, natuklasan nila ganun yung ginawa. So, sobrang sakit yung naramdaman nila. Lalo si Ma'am Julie Licop na talaga namang sobrang nasaktan dito dahil ay nakala nga niya patay na dahil nga kinidnap ko, no. Tapos bigla na lang malalaman niya. Kaya pala pinalabas na ganun. Mag-aasawa pa ng 3. Tuloy natin. ring magpakasal. Dahil siya ay tinuring na patay. Yung mga taong nadeklarang patay na, hindi sila pwedeng magpakasal muli. So dito, legal na magpakasal si Ma'am Julie kasi nga, nag-file ng presumptive death and pinayagan siya ng korte. At si Raffy Tulfo pala ay hindi po pwede magpakasal. Bakit ba palagi na lang? Bakit ba parang lahat na lang dito kay Raffy Tulfo ay legal? Bakit ba kasi? Di ba? Paano napapayagan ng pamahalaan natin yung ganito? Yung mga namumuno sa atin. Diba? Sana nga yung final sa Senado, sana matuloy na yun. Sana dinggin na eh. Di ba? Natin. Kahit na yung asawa ay nabigyan ng pagkakataon. Ba yung kuwaran to? Sana umusad na yan, no? Kung magpakasal, katulad ng nangyari kay Miss Julie Licop, nabigyan siya ng pagkakataong magpakasal muli dahil yun ang nasa batas. Allowed yun. Pero, ang sabi sa batas natin, kapag sumulpot muli, yung COMELEC, iniyagang makatakbo. Diba ito sasabihin na secretary ng COMELEC na decriminalize daw ang libel. Saan niya kinuha yun? Diba kung napanood niyo yung video ni Atty. Libayan patungkol nga dito sa interview ni Katunying? Diba? Ang lakas ng loob nitong si Aquino Garcia na sabihin na decriminalize ang libel samantalang hindi naman. Alam naman nating hindi. Na may lusot lang yung sarili kahit magsinungaling. Diba? Kasi pinayagan nila makatakbo to eh. Tapos nung prinuklaman nila, sasabihin hindi na nila cargo. Cargo na ng DILG. Diba? yung nawawalang asawa, yung pangalawang kasal ni Miss Julie Licop ay mababaliwala kapag yung nawalang asawa, yung kinidnap na asawa at nadeklarang patay ay magre-reappear. So, ano ba mga kailangan? Of course, sabi nga sa batas, kailangan ng may affidavit of reappearance. Diin na, attorney. Gumawa ba si Senator Raffy Tulfo ng affidavit of reappearance para mabuhay siyang muli ayon sa records ng PSA or at the time? Bakit hindi ito nakita sa Senomar? Di ba dapat hahanapan siya? O nga pala, pinekay lahat ng papel. Nga pala. Actually, yung nanay nga niya, binago niya yung buong pangalan para makapagpakasal lang. Lahat dinaya. Time NSO, mukhang wala naman. So paano? Yung taong ayaw sa sinungaling, gawain niya. Yung pamimigay ng mga papeles, gawain niya. Lahat legal sa kanya Sasabihin na yung pangalawang kasal or subsequent marriage ni Miss Julie Licop ay mababaliwala na dahil nag-reappear itong si Senator Raffy Tulfo. Hindi ba marami naman siyang ginawang affidavit? Nagkataon talaga namang buhay? Mako-question nyo pa bang patay siya? Yan, nakitang-kita nyo na. And at the same time, hindi ba gumawa rin naman siya ng certificate of candidacy? Ayan, nandyan nga at may pwesto.
Kahit walang ginawang affidavit of reappearance, judicial notice na lang, buhay siya. So dapat automatic na yung subsequent marriage. Dapat dito, hinahabol ang COMELEC eh. Di ba? Dapat dito, pa-imbestigahan tong COMELEC sa mga ganito eh. Kasi kung nagawa nila to kay Rapi Tulfo, ay di mas lalo na sa mga low level. Di ba? Natin. Miss Julie Licop ay mababaliwala na. At silang dalawa pa rin. Si Senator Rafi Tulfo ang tunay na mag-asawa. Kaya natin sinabi na isa lang ang nag-iisang lehitimong anak ni Senator Rafi Tulfo. At yun ay si Grendy. So, kung nag-iisang lehitimong anak si Ma'am Grendy, o edi legitimate na yung iba, sila Raf. Diba? Illegitimate na yan. Yun ang sa madalit sabi. Natin. Pero, ang masakit dito, lalo na siguro dito sa anak niya, hindi naman pala yata siya talagang nawala. Ang lumalabas, nagwala-walaan lang. Gawa-gawa lang daw ni Senator Rafi Tulfo yung pag-kidnap at yung pagkawala ng hindi makita ng maraming taon para lang makipagrelasyon sa ibang sa ibang bansa. Marami na nagsabi nito. Ikinailaba ito ni Senator Rafi Tulfo. O siguro naman, dahil marami nang lumabas patungkol dito sa istoryang ito. Pati nga si Miss Julie Licop ay sinabi ito. Pero wala tayong nadinig na anumang sagot galing sa iniidolong si Senator Rafi Tulfo. Kaya-kayang pabulaanan ni Senator. Yan yung idol niyo, mga Tulfonatics na tatanga-tanga. Diba? Pagtatanggol niyo pa to sigurado eh. Pagtatanggol niyo pa. Hindi po pwede na sasabihin niyo na, diba, binibira sa personal na Dapat lang. Kasi senador siya at may plano pong tumakbong presidente. Pag naging presidente to, tingnan niyo kung ano mangyayari sa atin. Kung winalanghihan niya yung una niyang pamilya, wawalang din tayo niyan. Diba? Rafi Tulfo, itong mga binibitawang salita ng kanyang asawang si Miss Julie Licop at ng kanyang anak na si Grendy, mas magandang lumabas siya. Bakit? Hindi ba ayaw niya ng sinungaling? Galit siya sa mga sinungaling? Kaya madalas pinapalay detector test niya? Ito kayang dalawang to, si Miss Julie Licop at saka si Grendy, mas maganda ba kung ipapalay detector test ni Senator Rafi Tulfo? Para malaman natin kung nagsasabi ng totoo. At kung hindi nagsasabi ng totoo, o di, ikaw na, Senator Rafi Tulfo, ang dapat na maging idolo. Ngayon, sa video na ito ng batas natin, mismong si Grendy na anak ni Senator Rafi. Lie detector na. O Rafi Tulfo. Diba? O kaya, pagka di kasuhan mo yung anak mo, total magaling ka naman magkaso. Kasuhan mo yung mag-ina. Libel. Rafi Tulfo, ang nagsasabing hindi man lang nasilayan ni Senator Rafi Tulfo ang paglabas niya sa mundo. Dahil nasa sinapupunan pa lang siya ng kanyang ina, nung nakidnap, di umano, si Senator Rafi Tulfo. At hindi na nga nagpakita ng mahabang taon. You live in America but you were born in the Philippines. Am I correct? Tama. I was born in Tarlac, tapos tumira ako sa Sinang, tapos sa Angeles. Okay. So, kung mag-uumpisa tayo, lumaki ako sa Tinang kasama ko ang mga pamilya ng nanay ko. Silang nag-alaga sa akin. Ang lola ko, lola, mga tito ko. Siguro mga 10 tao kami. Nine people total. I would be the 10th sa nakatira sa Tinang. The 9 people took care of me there. Ilan ang mga tao na nandoon kasama niya? Pang-10 siya. 9 na mga kamag-anak niya kasama ang kanyang ina
ang siya nag-aalaga lamang sa kanila. Lumaking walang ama. Lumaking wala si Senator Raffy Tulfo sa tabi niya. Natiis ni Senator Raffy Tulfo yung ganong buhay ng kanyang lehitimong anak. Hindi man lang niya naisip kung ano ang buhay ng kanyang mag-ina. Samantalang sa revelasyon ni Miss Julie Licop, napunta sa ibang bansa itong... Di ba ganyan yung ugali ng walang yang tao? Di ba yung walang konsensya? Di ba ganyan yung ugali? Yung abandonahin mo yung pamilya mo. Wala kang pakialam. Na para lang maabandona mo, para lang makapagpakasal ka sa iba. Kunwari nagpakidnap ka. Di ba ganun yung klase ng walang yang tao? Si Senator Raffy Tulfo at doon nakipagrelasyon sa iba. Nabanggit ang pangalan ni Miss Amos sa US. Maitatanggi kaya ito ni Senator Raffy Tulfo? Hintayin natin ang kanyang pagtanggi kung magagawa niya ito. 9 people. Asa pa tayo. Siyempre, mga ampalayagang lang ang dyan. Magtatanggol. Grado yan. Pero so far, wala pa naman nakikita ang video nila na pinagtatanggol. I think, nahihirapan sila. Kasi, hirap na sila eh. Imagine, hindi pa sila tapos ipagtanggol sa isang issue, may panibagong issue na naman. O di ba hirap na sila? Wala mag-meeting pa yan. Pinag-uusapan pa kung ano strategy gagawin nila. Kaya hanggang ngayon wala pa silang ginagawang video. Tuloy natin. Took care of me there on my mother's side. Tapos, punta ako sa Angeles. Okay, ito pong nung pumunta ho kayo ng Angeles, ilang taon na po kayo? Nakakalimutan ko siguro mga 7. 7? So you were very young. Nung panahon na ito, when you were 7 years old po, do you know the whereabouts about your father na? For those people who doesn't know, your father is Raffy Tulfo, the famous senator, di ba po? Opo, hindi ko alam nasaan siya. Ang alam ko lang, patay siya. Yun ang sabi ng mga relatives ko sa akin ay patay na siya. So, yun ang alam ko nung bata ako. So, okay, when you were 7 years old po, you moved to Angeles. Kumusta po yung buhay niyo doon? Medyo mabuti. Mas mabuti siguro kaysa sa buhay ng buhay ko sa Tinang. Kasi sa Angeles, my mom had a job there and it was her sister, her 3 sisters and her paid for the apartment. And I went to Angeles University Foundation, yung private school. Ang nagbayad ay si Joe Pearson. Ang tawag ko sa kanya ay dad kasi siyang nagpalaki sa akin, siyang nagpag-aral sa akin. So, si Joe Pearson ang tunay na, tinuturing niyang tunay na ama because yun yung nagpalaki sa kanya. Yun yung nagpaaral sa kanya. Yun yung nagtiyaga para lang siya kung nasaan siya ngayon. And siya din yung present nung kinasal si Ma'am Grandy. Diba? So, medyo maganda yung buhay sa Angeles ng konti kasi may gripo. Kasi sa Tinang wala kaming gripo. Bomba lang. So, medyo mas kumanda ng konti yung buhay. Ganoon naman talaga sa mga ganyan sa Tarlac. Dati sa Palayan City nandun ako. Poso naman and malayo-layo pa yung iigiban mo. And ang CR doon, yung parang kaibo lang. Kaibo, alam yung kaibo. Humukay lang din, tinakpan. Then may butas doon ka na. Ganoon lang naman sa province. Simple yung buhay. So yung bomba niya sinasabi niyo, yun po yung poso, no? Opo, poso. Nakatira ako sa Tinang sa bahay kubo. So, yung sahig namin, walang sahig, walang tiles, walang carpet, dumi lang. So, talagang mahirap kami. So, sa Angeles, may sahig na tunay na sahig, di ba? Tiles yung sahig sa Angeles. So, gumanda. Yung sa Tinang, wala akong kama. So, yung kama namin, kahoy. So, kahoy yung papag yan. Natutulog ako sa kahoy, di ba? So, Sinabi ni Senator Raffy Tulfo na mana niya sa kanyang ina ang pagiging matulungin.
Dahil nakikita niya nung bata pa lang siya, ang kanyang ina, ay matulungin talaga. Dinamay pa yung nanay. Isang matulunging Raffy Tulfo ang nakikita ng karamihan. Pero sa revelasyong ito ni Grandy, na hindi naging madali ang buhay nila mag-ina. Hirap sa buhay. Hindi man lang ba ito naisip ni Senator Raffy Tulfo? Nung panahon na siya ay nakidnap daw. Pero bigla nagkaroon ng ibang karelasyon sa ibang bansa. Kung matulungin ka, dahil namano mo ito sa iyong ina, bakit hindi mo natulungan ang sarili mong pamilya? Aray, sakit naman nun, attorney. Kaya lang, ang tanong, tatablan kaya si Raffy Tulfo? Diba? Hirap sa buhay. Hindi alam kung paano masusustine yung komportabling buhay. Hindi nga daw niya naranasan yun. Walang komportabling buhay maliban lang nang lumipat na sila sa Pampanga. Doon medyo guminhawa ng konti dahil may gripo na daw. Samantalang sa una niyang tirahan, wala talaga. So, sa angin, Alam nyo nung nasa Palayan City ako sa BBC, grabe, mga babae doon nagpipingga. Pipingga sila ng tubig. Ganun kahirap. Wala pang mineral no. Time na yun. medyo meron kami ng mattress, di ba? So, medyo gumanda ng konti doon ang buhay. So if you don't mind po, kailan niyo po nakilala si Mr. Pearson po? Siguro mga 7 or 8 ako. Then, 7 or 8 years old na kayo. siguro, So during that time, you really think or you really thought that your father was dead? tama. Akala ko patay na siya. Yun lang ang sabi ng mga tao sa akin. 7 taon, sabi niya sa murang edad, na natiling patay sa puso't isip niya ang kanyang amang si Senator Raffy Tulfo. 7 taon, hindi mo rin naman hinanap ang iyong anak, ang iyong mag-ina. Talagang nakaya ito ni Senator Raffy Tulfo para sa kanyang pansariling kaligayahan? Actually, ano ko lang opinion ko lang. Hindi niya na hinanap kasi isip niya baka nga hindi na sila magkita. Inisip din niya na hindi na siya hahanapin. Sa tagal ng panahon na wala siya. Kaya lang, naging celebrity, sumikat. Di ba akala niya, hindi na siya habulin. Baga, hindi na magpapakita sa kanya. Tuloy natin. Kahit nga yabang-yabang pag nasa RTI, di ba? Akala mo kung sinong matulungin. Akala mo kung sino napakabait. Yun pala, yung sarili niyang pamilya, winalang yan niya. Nasaan ka nga ba nung ikaw ay di umanong nakidnap? Saan ka napunta? Bakit bigla ka nawala? Hindi naman kasi papayagan ng korte na magkaroon ng deklarasyon ng presumptive death kung walang ebidensya na talagang ikaw ay nawawala at matagal nang hinahanap. Lumalabas pati sarili mong kamag-anak. Lahat ng mga Tulfo. Hindi ka makita. Pati ba sa kanila, nagtago ka? Or nawala ka? Baka naman ganun kasi nangyari. Tanong mo muna natin. Baka nawala sa huwisyo, nawala sa pag-iisip niya, na siya si Senator Raffy Tulfo. Kaya pati middle name niya, baka nakalimutan. Baka nga, yan ni siya. Pero, alam ko naman nabaliw. di ba may lumabas na divorce? Tama naman yung pangalan niya dun. Iba lang yung middle name niya. Meron siyang selective memory. Well, si Senator Raffy Tulfo lang ang makakasagot niyan. Sana nga masagot, no? Kasi para sa katahimikan na rin ng kanyang lehitimong anak. Kasi dapat ngayon ang masatisfy niya yung nag-iisa niyang lehitimong anak. Kasi masama yun. Kita nyo kinakadihin-dihin niya, attorney, yung lihitimo. Kasi nga, illegitimate na yung sila, Ralph, yung iba. Anak niya kay Jocelyn, anak niya kay Lisel. Lahat yun illegitimate. Hanggang ngayon, lumaki na masama ang loob sa kanya. Saan ho kayo nag-aral ng college? Dito rin ho sa Pilipinas? Hindi po. Sa Amerika ako nag-college.
So, kailan po kayo gumaya o pumunta ho ng Amerika? Mga 11 ata. 11. 95. 11 years old. So, batang-bata pa rin ho kayo. 11 years old, saka na nakapunta itong si Grendy sa Amerika. Pero sa panahon na ito, wala pa rin siyang ama. Missing ko, walang pinapadala. Patay pa rin si Senator Raffy Tulfo sa mata ng tunay niyang pamilya. Marami ho kasi nagtatanong, when was the first time ho na you found out that your dad was not dead? Raffy Tulfo was not dead. Siguro mga 13 ako. Nagsabi sa akin yung nanay ko na ang lola ko nakita niya ang tatay ko sa TV. So, excited ako. Hindi rin nag-isip si Raffy Tulfo. Gumawa siya ng kalokohan na kinidnap siya. Tapos, bagay wala siyang choice. Yun ang trabaho niya When I was 13, di ba, sa mga teens, yung relationships sa Yes. parents hindi naman maayos in those age. Yes. So, excited ako kasi lagi akong nag-aaway sa nanay ko at saka kay Joe, ang dad ko, like nag-aaway. So, in my thought na, okay, I want to meet my father. Things will be better. He'll treat me better. Tapos, yung isip So, ko, umasa siya na magiging maayos lahat. Kasi nga, ang hirap ng dinadanas niya kahit naman nasa Amerika na siya. Hindi naman din ganun kaluwag yung buhay nila. So, inisip niya na pag na-meet niya yung papa niya, magiging maayos. sikat siya. So, sikat Yes. siya. He seems nice. So, gusto ko siyang ma-meet. So, talagang I asked my mom to have me meet him. So, So, yun you ang were really- nangyari. Okay. So, pagkatapos po nun, you asked your mom and you were looking forward to meeting him. What did you do or what did your mom do po to reach out to your dad? Hindi ang nanay kong nag-reach out. Ang nag-reach out ay ang tito de ko nung buhay pa siya. Asawa ng tita Sally ko. Okay. Kasi ang tito de ko, marami Mother siyang side niyo po siya? Si Tita Sally, mother side ko siya, Mother asawa, side din. asawa si Tito Dick. Opo. Mhm. So, maraming taong kilala. Oh, go ahead. Yes, go ahead po. Go ahead. Sorry. So, maraming taong kilala si Tito Dick. So, gumawa siya ng parawan para introduce ako kay Raffy. So, Mhm. pumunta kami sa Channel 4. Imagine yung anak mo, tawag sa'yo, pangalan lang. Anong pakiramdam doon, Raffy Tulfo? Na yung anak mo walang respect sa'yo. Isa kang senador, isa kang kinikilalang broadcaster, isa kang kinikilalang matulungin. Isa kang kinikilalang mapagbigay ng ayuda. Diba? Sa mga kababayan natin na bulag sa ayuda. Yung mga Tulfonatics, na bulag sa'yo. Pero sarili mong anak walang respeto sa'yo. Ano pakiramdam? Para ma-meet namin si Raffy for the first time. Noong 13 years old lang daw siya, nagkaroon ng balita si Senator Raffy Tulfo. At yun ay sa pamamagitan ng kanyang Tito Dick or Tito Rick na asawa ng kanyang Tita Sally. Pinilit talaga ni Grendy na makita yung kanyang ama. First time ng pagkikita, masaya. Actually, nag-away pa nga daw sila ng mami niya. Para lang, di ba? Gusto niya makita yung papa niya. So, then, eventually, natin kung ano nangyari. Kaya daw, elated siya. Siyempre, nakita niya yung tunay niyang ama. So, every now and then, dumadalaw siya sa Pilipinas at nagkikita sila ni Senator Raffy Tulfo. Dito tandaan natin, si Senator Raffy Tulfo ay nasa media na raw at nakita sa TV. Well, base naman sa record, siya ay nasa TTB4 na. Pero, kahit siya ay nasa media na, ito pang si Grendy ang talagang humanap ng paraan para siya makita.
base sa kwento ni Miss Grandy, lumalabas na walang effort si Senator Raffy Tulfo na hanapin sila. Naaalala ko na tuwang-tuwa siya na makita ako na he said something along the lines of I don't need a blood test or something like that na tuwang-tuwa daw na nakita siya, but I think kaplastikan. Bakit ko nasabing kaplastikan? O dito ulit natin. Ang kamukha kami, talagang anak niya Yes. ako. Tapos sinabi niya, Mhm. mahal niya ako. Mhm. So, exciting yung first time meeting namin. Yun lang na-remember ko na excited lang akong nakita ko ang tatay ko for the first time. Mabait siya, charismatic, charming. Just Imagine na nasabi pa ng anak na mabait siya, di ba? Sa kabila ng lahat. Bakit? Bakit siya nasabihang mabait? overall easy to talk to, get along with. But yeah, we didn't go anywhere that day, but we went out a couple days later. So ito naman po, all meetings are pleasant naman po. Maganda naman po yung experiences nyo when it comes to dealing with your father while you are here in the Philippines. Nung bata ako, kung tatanungin mo yung question na yan, nung bata ako, sasabihin ko, oo, perfect, maganda. Pero That's kung looking back ngayon, hindi yun ang sasagot ko. Ibang sasagutin ko kasi nung bata ako, syempre, impressionable ako. And Yes. I really... Gano'n naman pag bata, di ba? Impressionable ka. Saka masaya ka kasi nakita mo yung father mo. Kung wala kang iniisip na iba, hindi mo maisip na masama yung father mo. Di ba? Kasi nga, bata ka pa eh. Gano'n naman eh. Every time I visited him, di ba, mabait siya sa akin, binibigyan ako ng shopping money, dinadala ako sa high-end hotels, sa high-end places, so binibigyan ako na parang extravagant lifestyle, di ba, na hindi ko Yes. natitikman sa buhay ko kasi mahirap kami. So, na-enjoy ko yun, pero yung hindi ko gusto ay alam niyo siguro na pinakilala niya ang mga girlfriends niya sa akin, batang-bata. Mga girlfriends. Grabe. Ang pogi. Ang pogi ni si Raffy. Oh, di ba? 13. So, Okay. Sige po. yeah. So, nakilala ko dalawa yung girlfriends niya. Yung dalawang girlfriends niya. Yung unang girlfriend niya na nakilala ko, estudyante siya. And, Estudyante. So, certified ang kanor. Kung tinatawag niyo mang kanor si Raffy, yung pala, totoo pala. Certified mang kanor. Jumuha ng estudyante. Dati. I remember na sinabi niya sa akin, it's easier for me to meet my girlfriends when I'm with you, so I can tell Jocelyn that I'm with you. So, tinanong siya kung masaya siya sa kanilang pagkikita. Nung bata daw siya, of course, masaya. Kasi nadadala siya sa pamimili, nakakapag-shopping siya, binibigyan siya ng pera, dinadala siya sa magagandang hotel. Pero ngayon niya lang naisip na nagamit siya ng tatay niya para makaiwas sa mata nitong si Jocelyn Pua. Makaiwas na mahuli na mayroon siyang ibang babae. Oh, kaya ako nasabi yung kaplastikan lahat ng pinakita sa anak. Di ba? Yung sinabi niya na I love, na mahal niya yung anak niya, hindi totoo. Di ba? Yung sinabi ni Ma'am Grandy na tuwang-tawa si Raffy Tulfo, nung nakita siya, hindi dahil nakita siya. Natuwa si Raffy Tulfo nung makita siya kasi magagamit niya si Ma'am Grandy para makapambabae.
Diba? Para hindi siya mahihirapan, magkaroon siya ng excuse na makipagtagpo dun sa kanyang mga girlfriends. Yung estudyante at saka yung Lisel. Diba? Ito yan. Dahil pag kasama yung anak, hindi mag-iisip si Miss Jocelyn dahil kasama yung anak. Yung pala, para makaiwas sa mapanuring mata, isasama si Grandy para maisama niya rin yung ibang girlfriend niya sa mall, sa pagsha-shopping. Doon pa lang makikita mo kahit 13 anyos or minor ang anak niyang si Grandy, ginamit niya na para gumawa ng isang kamalian. Di ba ang sakit nun? Sakit nun para sa kay Ma'am Grandy. Kasi inakala niya na mahal talaga siya ng daddy niya. Di ba? Natanggap talaga siya ng daddy niya. Yung pala, ginamit lang siya as excuse. Grabe ang walang yan ng tao to, no? Ibang klase. At that age, minor, ipinakita mo ang immoralidad mo. Itinuturo mo sa mata niya, sa isip niya, na mukhang tama ang ginagawa mo, basta bibigyan mo lang siya ng pang-shopping at para makuha niya yung approval mo. Dahil matagal nga kayong hindi nagkita, ang feeling ng bata, binibigyan ka niya ng pabor at pinapakita niya yung pagmamahal niya sa'yo sa pagsang-ayon sa mga ginagawa mong mali. Eh di ba dito ka galit na galit? Sa pagsisinungaling. Pag nandiyan ka sa Senado, galit na galit ka sa... Sabi mo, sinungaling yung resource person mo. Huwag ka magsisinungaling. Under oath ka. Ganyan ka manalita. Yun pala, lumalabas sa kwento ni Miss Grandy. Eh, sinungaling ka. Unfaithful ka pa. Tama ba na ituro mo sa minor mong anak, sa minor de edad mong anak, babae pa man din yan, ang pagiging babaero mo? Di ba, attorney, may kaso rin yung ganun? Diba? Tanong lang. Alam ko may kaso yan kasi tinuturo niya ng mali yung anak niya. Malamang ngayon lang nalaman ito ni Congresswoman Jocelyn dahil sa revelasyong ginawa nitong si Grandy. And kasi mahal ko siya, I wanted his approval. Yeah. Wala akong sinabi. Yung isip ko, naniniwala siya sa akin. So, he trusts me. So, I should just keep quiet about this. Mhm. So So I think how old were you again here, 13. ma'am? 13? 13. Okay. Tapos ano po yung sumunod ho na pinakilala po sa inyo? Yung sumunod, nakilala ko si Lizelle. Okay. So, yun ang long-term girlfriend niya. Si Lizelle, mabait siya. Seloso si Rafi. So, yung na-remember ko, yung Kapal lang mukha, siloso pa talaga. Grabe. Kapal lang mukha talaga. Siloso pa, ah. unang girlfriend na na-meet ko, pumunta kami, sinunduan namin siya sa bahay niya, pumunta kami sa mall. Tapos, nag-away lang sila sa kotse. And he kept telling her, why are you talking to some man? And 13? 13. Okay. Tapos ano po yung sumunod ho na pinakilala po sa inyo? yung sumunod, Well, sabihin nila lahat naman may mga nagagawang kalokohan. Totoo naman, di ba? Pero hindi lahat. Siyempre, meron talagang straight. Pero hindi para pabayaan mo, walang yain mo yung una mong pamilya. Di ba? Kagaya ni Duterte. Di ba? Maraming babae, pero hindi niya pinabayaan yung una niyang pamilya. Di ba? Hindi niya inabandonan, hindi nagpakidnap sa puting ban si Duterte. La Dolphy. Actually, puring-puri pa siya ng mga anak niya kasi hanggang ngayon, sumusuport pa si Dolphy sa kanila.
Diba? Itong si Rapi Tulfo, buhay pa. Buhay pa pero pinabayaan yung totoong anak at yung totoong asawa. Yung mga illegitimate, sila yung inalagaan niya at binuhay niya ng mariwasang buhay. Nakilala ko si Lizelle. Okay. So, yun ang long-term girlfriend niya. Si Lizelle, mabait siya. Seloso si Rafi. So, yung na-remember ko, yung unang girlfriend na na-meet ko, pumunta kami, sinunduan namin siya sa bahay niya, pumunta kami sa mall. Tapos, nag-away lang sila sa kotse. And he kept telling her, why are you talking to some man? And she denied it. She said there's no other men. Pumasok kami sa mall. Pagkatapos, pumunta sa banyo yung babae, iniwan namin siya. Kasi sinabi ng tatay ko na kinakausap niyang lalaki. So, iniwan namin siya. So, tawag ng tawag yung babae. Sabi niya, wala akong pera para pamasahe. Bumalik ka dito. Kunin mo ko. Ganyan ang ginawa niya kay Lizelle. Kung Lizelle mag-eye contact siya sa ibang lalaki, nagagalit siya. So, talagang seloso siya. So, si Lizelle, bawal siyang magkausap ng ibang lalaki. Basta stricto talaga. So, parang naawa ako sa kanya. Kasi mabait siya sa akin. Pero at the same Ano kaya maramdaman ni Rapi Tulfo kung mambabae si Atty. Tungol? Malaman niya na may ibang babae si Atty. Tungol. Ano maramdaman ni Rapi Tulfo? Bilang ama ng kanyang anak na babae. At the same time, hindi ko naintindihan bakit siya kasama, why she was with Rafi. Kasi maganda naman siya, bata siya. So, hindi ko naintindihan yung relationship nila. Naikwento pa ni Grandy kung paano mo bastusin nung babae. Diba? Si Lizelle. Nung nagselos ka, walang kaabog-abog, iniwan mo sa mall. Walang kapera-pera yung babae. Iniwan nyo. Bastos pa nga. Bastos sa babae. Diba? Ang klase. Walang pakundangan. Walang respeto. Kung ano lang yung gusto mo, gusto mo. Well, yan ay ayon kay Miss Grandy. Hindi yan ang gagaling sa amin. Revelasyon yan mismo ng anak mo na naka-witness ng mga ginagawa mo. Naka-witness ng ginagawa ni Rapi Tulfo na pinakita naman talaga niya sadya. Hindi ko alam kung bakit niya yung ginawa. Inisip ba niya na anak niya talaga si Ma'am Grandy? Kasi kung totoong anak mo si Ma'am Grandy, bakit mo pakita babae pa naman yung tao? Bakit mo papakitaan ng ganun na marami kang babae? Diba? Anong klaseng tao ka? Anong klaseng ama ka? Diba? So yun lang mga kababayan, mga ka-MUG, mga kabatas, at mga ka-UB. Salamat sa video ni Attorney Claire Castro. Sana maging wake up call to sa mga Tulfonatics. Magising na kayo. Niloloko lang kayo ng idol nyo. Yung pamilya nga niloko eh. Kayo pa. O sabihin nyo, sila pa rin ni Jocelyn. Niloko din niya eh. Diba? Kung yung mga naging pamilya niya, pinaglululoko niya, pinaglululoko din tayo nito. Paano pag naging presidente ito, dilulukohin lang tayo? Diba? Kita nyo nga, yung tupad ginagamit. Yung anak na yung shed, ginagamit. Yung shed.
Ginagamit lang kayo ni Rapi Tulfo. Kaya gumising na kayo. Gumising na kayo sa katotohanan. Diba? So yun lang no, mga ka-MUG. At muli isang magandang tanghali sa inyo lahat. At syempre huwag natin kakalimutan na minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat.